Minamahal kong kapamilya, kaibigan, paglalakbay ng buhay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Alam nyo ba na ang pinakamakapangyarihang susi sa pagkalas ng iyong pinansyal na buhol ay nasa loob mo na, at ito ay naghihintay lang na iyong tuklasin sa pamamagitan ng isang espesyal na dasal. May isang dasal sa mahal na Birhen na mismong nagpabago ng buhay ko at libo-libo pa. Ang mismong dasal na ito ang nagtanggal ng mga buhol sa aking pananalapi sa loob lamang ng 7 araw. Maniwala ka o hindi, nangyari ang himala. Kung nakikinig ka ngayon, alam kong may rason kung bakit ka dinala dito. Hindi ito aksidente. Kung ramdam mo ang bigat ng pinansyal na problema, ang pighati ng mga utang, o ang kawalan ng pag-asa, pumakit ka muna at huminga ng malalim. Kasi ang sasabihin ko sa'yo, hindi lang ito kwento. Ito ay isang gabay sa pagbabago ng iyong buhay. Gusto kong magsimula sa isang tanong na marahil ay nasa isip mo ngayon, may pag-asa pa ba? Napakaraming beses ko ring tinanong sa sarili ko yan. Bawat araw, nararamdaman ko ang pagbigat ng mga problema sa pera. Parang nakakulong ako sa isang labirint na walang labasan. Ang bawat pagtatangka kong umangat ay nauwi lang sa pagkadapa. Ang utang ay parang halimaw na humihina sa aking batok. Ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay, makapag-aral ng mga anak sa magandang eskwelahan, o kahit ang simpleng pagkain ng 3 beses sa isang araw ng walang pangamba, ay tila isang malabong ulap na naglalaho. Minsan, umabot sa puntong ni wala akong pamasahe para makauwi. Sa bawat gabi bago matulog, ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng aking sariling pagluha at ang mga dasal na tila hindi naririnig. Kung may pinansyal na buhol na gumagapos sa iyo ngayon, kung pakiramdam mo ay hindi ka na makahinga sa bigat ng sitwasyon, gusto kong malaman mo na hindi alin nag-iisa. Marami sa atin ang nakaranas at nakakaranas ng ganitong hirap. Hindi ito tanda ng kahinaan, kundi isang hamon na siyang magtutulak sa atin para humanap ng mas malalim na solusyon, ng isang mas mataas na kapangyarihan. Sa gitna ng lahat ng aking pagsubok, kung saan ang aking pag-asa ay tila nauubos na, may isang tinig na bumulong sa aking puso. Ito ay tinig ng pagmamahal, ng pag-asa, at ng pananampalataya. At sa huli, ang tinig na iyon ang naghatid sa akin sa paanan ng mahal na Birhen, ang ating ina. Ang kwento ko ay nagsimula sa isang ordinaryong araw na naging daan sa isang pambihirang himala. 4 na taon na ang nakakaraan, nakasaksi ako ng isa sa pinakamadilim na panahon sa aking buhay pinansyal. Ang aking maliit na negosyo ay bumagsak. Ang aking ipon ay naubos. Ang mga bayarin ay nagsalansan, at ang aking mga anak ay nagtanong kung bakit wala na kaming pambili ng paborito nilang merienda. Ang bigat ng bawat, wala po tayong pera, na lumalabas sa aking bibig ay parang isang patalim na tumatarak sa aking puso. Sa puntong iyon, pakiramdam ko ay inutil ako, isang bigo. Nasaan ang aking pananampalataya? Nasaan ang aking pag-asa? Nagtanong ako sa Diyos, bakit po ganito? Ginawa ko naman po ang lahat. At dito, kaibigan, ay nag-umpisa ang pagbabago. Hindi sa isang seminar sa pagpapayaman, hindi sa isang aklat tungkol sa pananalapi, kundi sa isang sulok ng aming bahay, sa harap ng isang maliit na rebulto ng mahal na Birhen. Sa gitna ng aking matinding pagluha, tiningnan ko siya, ang ina na laging handang tumulong. Parang may pumilit sa aking lumuhod. At doon, sa tahimik na sandaling iyon, ay ipinanganak ang isang panalangin. Ito ay hindi lamang basta dasal, kundi isang dalangin na bumubukal mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa, na may kasamang matinding pagnanais na kumawala sa mga buhol ng aking pananalapi. Ito ay ang dasal na iyong matututunan ngayon. Pero bago tayo dumako doon, gusto kong maintindihan mo ang isang malalim na katotohanan. Ang mga buhol sa iyong pananalapi ay hindi lamang problema sa pera. Ito ay refleksyon din ng mga buhol sa iyong isip, sa iyong emosyon, at minsan, sa iyong espiritu. Ito ay maaaring dala ng takot, ng pag-aalinlangan sa sarili, ng mga maling paniniwala tungkol sa pera, o ng mga sugat mula sa nakaraan. Kaya upang makalas ang mga buhol na ito, kailangan nating hawakan ang ugat,
hindi lang ang bunga. At dito pumapasok ang kapangyarihan ng pananampalataya at ang pagpapakumbaba sa paanan ng mahal na Birhen. Ang ating ina, ang mahal na Birhen, ay hindi lamang isang inang nasa langit. Siya ay isang intercessor, isang tulay sa pagitan natin at ng Diyos. Alam niya ang ating mga hirap. Naranasan niya ang lungkot, ang takot, ang pagsubok. Bilang isang ina, walang ibang mas gustong makita kundi ang kapayapaan at kasaganaan ng kanyang mga anak. At ang panalangin ito na aking natuklasan ay hindi lamang basta pagsambit ng mga salita. Ito ay isang proseso ng pagbubukas ng puso, ng pagpapalaya ng takot, at ng pagtanggap ng biyaya. Ang mga tao, madalas, ay naghahanap ng mabilis na solusyon, ng instant na himala. Ngunit ang himala na aking naranasan ay hindi dumating sa isang kisap mata lamang. Ito ay dumating sa pamamagitan ng isang disiplinadong proseso, isang pangako sa sarili at sa Birhen na gagawin ko ang aking bahagi. Ito ay ang 7 araw na proseso ng pananalangin. Sa loob ng 7 araw, araw-araw, nang walang pagliban, nilalapit ko ang aking mga pasanin sa Kanya. Hindi ito tungkol sa dami ng oras na iyong gugugulin, kundi sa lalim ng iyong pagmamahal at pananampalataya. Ngayon, baka iniisip mo, paano mangyayari iyan sa loob ng 7 araw? Sobrang hirap ng sitwasyon ko. Naintindihan ko ang pag-aalinlangan mo. Ako rin ay nagduda noong una. Pero may sikreto ang 7 araw na ito. Sa psikolohiya at neurosiyensya, ang paggawa ng isang bagay ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang araw ay nakakapagpabago ng ating neural pathways. Nakakalikha ito ng bagong ugali, bagong mindset. Sa espiritual naman, ang pagiging consistent sa panalangin ay nagpapalakas ng ating koneksyon sa divine, nagpapatibay ng ating pananampalataya, at nagbubukas ng pintuan ng mga biyaya. Ang 7 araw ay sapat para sirain ang lumang pattern ng pag-isip at magtanim ng binhi ng pag-asa at posibilidad. Ang unang araw ng aking paglalakbay ay napuno ng takot. Kahit na lumuhod ako, may isang bahagi pa rin ng aking isip ang nagsasabi, ano ito? Kalokohan. Walang mangyayari. At iyan ang unang buhol na kailangan nating kalasin, ang buhol ng pagdududa at kawalan ng paniniwala. Hindi mo pwedeng asahan ang himala kung hindi ka naniniwala na ito ay posible. Kaya sa unang araw, ang aking dasal ay puno ng pagsuko. Pagsuko ng aking mga takot, pagsuko ng aking mga pangamba, pagsuko ng aking sariling kagustuhan, at pagtitiwala na may isang mas mataas na plano para sa akin. Ang susi dito, kaibigan, ay ang pagbubukas ng puso. Hindi mo kailangang maging isang santo para kapakinggan. Ang kailangan mo lang ay isang taos pusong hangarin na kumawala sa iyong sitwasyon at isang matinding pananampalataya sa intersesyon ng mahal na Birhen. Sa aking panalangin, hindi lang ako humiling ng pera. Humiling ako ng linaw, ng karunungan, ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon at higit sa lahat, ng kapayapaan sa gitna ng unos. Ang pinansyal na buhol ay hindi lang material. Ito ay spiritual at emosyonal din kaya ang panalangin mo ay kailangan ding holistic. Habang nagpapatuloy ang mga araw, napansin ko ang isang kakaibang pagbabago. Hindi pa nagbabago ang sitwasyon ng aking pera, pero nagbabago na ang aking pakiramdam. Mula sa pagiging balisa, unti-unti kong nararamdaman ang kapayapaan. Mula sa kawalan ng pag-asa, sumisibol ang isang maliit na binhi ng pag-asa. Ito ang kapangyarihan ng panalangin. Ito ang unang bunga ng himala, ang himala ng pagbabago sa iyong puso at isip. At iyan ang pinakamahalagang simula. Maraming tao ang nagsasabi, nagdasal ako, pero walang nangyari. At dito papasok ang pinakamahalagang elemento, ang pagtitiwala at ang paggawa ng iyong bahagi. Ang panalangin ay hindi isang magic wand na bigla na lang magpapakita ng pera sa iyong bulsa. Ito ay isang pakikipagtulungan sa divine. Habang ikaw ay nananalangin, dapat ay bukas din ang iyong isip sa mga senyales, sa mga pagkakataon, at sa mga ideya na maaaring ibigay sa iyo. Ito ang tinatawag nating divine inspiration o divine guidance.
Dearest soul, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Ang kwento ng mga buhol sa pananalapi ay kwento ng bawat isa sa atin sa iba't ibang punto ng buhay. Ang pakiramdam ng pagkalugi, ng kahihiyan, ng pagkadismaya sa sarili, ay mga emosyon na napakabigat. Pero ang mahal na Birhen, bilang isang mapagmahal na ina, ay nag-aanyaya sa atin na lumapit sa kanya. Hindi siya nanghuhusga. Hindi siya nagtatanong kung gaano karaming kasalanan ang nagawa mo. Ang tanging kailangan niya ay ang iyong puso na bukas at handang tumanggap ng kanyang tulong at pagmamahal. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang 5 mahahalagang prinsipyo na nakapaloob sa dasal na ito, na siyang nagiging dahilan kung bakit ito gumagana ng napakabilis at napakabisa. Ang unang prinsipyo ay ang lubos na pagtitiwala de Birhen. Hindi lang basta paghingi, kundi ang pagpapakumbaba at pagkilala sa kanyang kapangyarihan bilang intercessor. Ang Birhen ay hindi ang Diyos, ngunit walang sinuman ang mas malapit sa puso ng Diyos kundi siya, ang kanyang sariling ina. Kapag nilalapit mo ang iyong mga kahilingan sa Birhen, ito ay parang nagpapasa ka ng iyong sulat sa pinakamamahal na tao ng hari, na siyang may kapangyarihang iparating ito sa pinakamabilis at pinakaepektibong paraan. Sa loob ng 7 araw na iyon, nilamon ko ang bawat pagdududa, at pinalitan ito ng isang matinding pagtitiwala. Ina, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Iyan ang panimula. Ang ikalawang prinsipyo ay ang spesifikong paghingi. Hindi lang basta gusto ko ng pera. Dapat alam mo kung bakit mo kailangan ng pera at ano ang gagawin mo dito. Sa aking dasal, sinasabi ko ang eksaktong halaga na kailangan ko, at ang eksaktong layunin nito pambayad sa utang, pampuhunan sa negosyo, para sa pagkain ng aking pamilya. Kapag malinaw ang iyong intensyon, nagiging mas malinaw din ang direksyon ng biyaya. Isipin mo, kung magpapadala ka ng sulat, kailangan mo ng malinaw na address, di ba? Ganon din sa dasal. Magbigay ng malinaw na address ng iyong pangangailangan. Pero hindi lang basta hingi. Kailangan may kasamang puso ng pagpapakumbaba at pagkilala na ang lahat ng biyaya ay mula sa Diyos sa pamamagitan ng Birhen. Ang ikatlong prinsipyo ay ang pasasalamat ni biyaya ni nakapareho en. Bago ka humiling ng bago, magpasalamat muna sa mga biyaya na mayroon ka na. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng pintuan sa mas marami pang biyaya. Ito ay nagbabago ng iyong enerhiya mula sa kakulangan tungo sa kasaganaan. Kahit na pakiramdam mo ay wala kang pera, mayroon kang pamilya, kaibigan, kalusugan, at ang buhay mismo ay isang biyaya. Sa loob ng 7 araw, bawat dasal ko ay nagsisimula sa pasasalamat. Salamat, mahal na Birhen, sa buhay na ito, sa aking pamilya, sa paghinga, sa pagkain na meron ako ngayon, kahit kaunti. Ang pagbabago sa iyong puso ay susundan ng pagbabago sa iyong realidad. Ang ika-4 dinay prinsipyo ay ang pagpapalaya ng takot ili pagdududa. Ito ang pinakamahirap. Sa bawat araw ng pagdarasal, may mga oras na bumabalik ang takot. Paano kung hindi gumana? Paano kung mas lumala pa? Dito, kailangan mong maging malakas. Ang takot ay parang isang kadena na bumabalik-balik para igapos ka. Pero sa bawat dasal, sa bawat pagbigkas ng Ama namin, Aba Ginoong Maria, at luwalhati, binibitawan mo ang mga kadena na yon. Ang pagpapalaya ay hindi isang beses lang, kundi isang pang-araw-araw na desisyon. Sa huling bahagi ng dasal, kailangan mong ilabas ang lahat ng takot at ipaubaya sa Birhen. Ina, kinakalag ko ang lahat ng takot at pagdududa. Alam kong ikaw ang bahala. Iyan ang isang loob na kailangan nating buksan at unti-unting sarhan habang naglalakbay tayo. At ang ika-5 prinsipyo, at ito ang pinakamalalim, ay ang pagtanggap kahit anumang resulta. Narinig mo ng tama. Hindi lang basta hinihingi-bigay. Kailangan mong tanggapin na maaaring hindi ang iyong hinihingi ang ibigay, kundi ang higit na mabuti para sa iyo. Ang mga buhol ay maaaring makalas sa paraan na hindi mo inaasahan. Maaaring hindi ka maging milyonaryo sa loob ng 7 araw,
ngunit maaaring bigyan ka ng Diyos ng isang oportunidad sa trabaho, isang bagong kaibigan na makakatulong, isang ideya na magpapabago ng iyong buhay, o kahit ang kapayapaan na makaya ang sitwasyon. Ang himala ay maaaring hindi ang eksaktong pera, kundi ang pagbabago ng iyong perspektiba, ang paggabay sa tamang landas, at ang pagpuno ng iyong puso ng pag-asa. Ang pagtanggap na ito ay nagpapakita ng tunay na pagtitiwala at pananampalataya. Kaibigan, habang naririnig mo ang mga ito, gusto kong malaman kung saan ka nanonood ngayon at kung ang mensaheng ito ay umaabot sa iyong puso. Malaking tulong ito para mas maunawaan ko ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mga content na mas magbibigay pagbabago. Pakisulat sa comments kung saan ka nanggaling at kung anong buhol ang gusto mong makalas ngayon. Balikan natin ang kwento. Sa ika-5 araw ng aking pagdarasal, nagkaroon ako ng kakaibang panaginip. Nakita ko ang mahal na birhen, nakangiti, at may hawak siyang sinulid na tila kinakalad niya. Nang magising ako, pakiramdam ko ay may bumigat sa aking puso, ngunit hindi ng bigat ng problema, kundi ng bigat ng pag-asa. May isang boses na nagsabi sa akin, magtiwala ka lang, anak. Hindi ko naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito, pero sumunod ako sa aking puso. Ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga tao ay ang paghinto sa panalangin kapag hindi agad nakikita ang resulta. Ang himala ay hindi laging nagpapakita sa pisikal na anyo agad. Minsan, nagsisimula ito sa pagbabago ng iyong panloob na mundo. Tandaan mo, ang pagtatanim ng buto ay hindi agad nagbubunga. May proseso. May paghihintay. May pag-aalaga. At ang iyong pananampalataya ang tubig at sikat ng araw na magpapalago sa butong iyon. Ang tanong na madalas itanong, paano ko malalaman kung totoo ito? Baka naman sinuwerte lang ako. Ang himala ay hindi swerte. Ang himala ay ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, na kadalasan ay dumadaan sa intersesyon ng mga banal, lalo na ng ating mahal na ina. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka na magtatrabaho o magsisikap. Ang panalangin ay nagbubukas ng daan, ngunit ikaw pa rin ang tatahak. Ang panalangin ay nagbibigay ng karunungan, ngunit ikaw pa rin ang gagamit nito. Ang ika-7 araw ang pinakakakaiba. Pagkatapos ng dasal, may kumatok sa aming bahay. Isang dating kaibigan na matagal ko nang hindi nakakausap. Nagkaroon pala siya ng isang proyekto at kailangan niya ng taong mapagkakatiwalaan para maging kasosyo. Alam niya ang aking karanasan sa negosyo at ang aking pagiging masipag. Ang proyektong iyon ay hindi lang nagbigay sa akin ng bagong trabaho, kundi isang pagkakataon na makabangon muli at mas malaki pa ang kita kaysa dati. Hindi lang iyon, sa loob ng ilang buwan, nakabayad ako ng mga utang at nakapag-ipon para sa aking pamilya. Hindi lang pinansyal na buhol ang nakalas. Pati ang buhol ng pagdududa sa aking sarili ay nawala. Ang buhol ng takot ay napalitan ng pag-asa. Iyan, kaibigan, ang himala na naranasan ko. At alam kong kaya mo rin itong maranasan. Ngayon, bibigyan kita ng gabay sa eksaktong panalangin at proseso na iyong susundin sa loob ng 7 araw. Hindi ito komplikado, ngunit kailangan ang sinseridad at pagtitiyaga. Maghanap ka ng isang tahimik na lugar sa iyong bahay, kung saan ka maaaring magdasal ng walang istorbo. Maaaring ito ay sa harap ng iyong altar o sa isang sulok ng iyong silid. Mahalaga na mayroon kang rebulto o imahe ng mahal na birhen. Kung wala, isang simpleng larawan ay sapat na. Kung wala talaga, isipin mo lang siya ng malalim sa iyong isip at puso. Pangalawa, maglaan ng 1-0 tandang bawas 15 minuto bawat araw, sa parehong oras kung maaari. Ang pagiging consistent ay mahalaga. Maaaring sa umaga bago ka magsimula sa iyong araw, o sa gabi bago ka matulog. Pangatlo, bago ka magsimula, huminga ka ng malalim ng 3 beses. Palayain mo ang lahat ng pagkabahala. I-focus ang iyong isip sa birhen. Ibigay ang iyong buong atensyon sa dasal. Narito ang panalangin na aking ibabahagi, na iyong ulitin araw-araw sa loob ng 7 araw, O Mahal na Birhen Maria,
Ina ng aming Panginoon at Ina namin, lumalapit po ako sa iyong mga paanan ng may pagpapakumbaba at taos-pusong pananampalataya. Ikaw ang kanlungan ng mga makasalanan, ang pag-asa ng mga nawawalan ng pag-asa, ang bituin sa gitna ng kadiliman. Ikaw ang laging handang tumulong sa iyong mga anak. Nagpapasalamat po ako, mahal na ina, sa lahat ng biyaya na iyong ipinagkaloob sa aking buhay, sa aking pamilya, sa bawat hininga, at sa bawat araw. Kahit sa gitna ng aking mga pagsubok, alam kong hindi mo ako pinapabayaan. Salamat po sa iyong walang sawang pagmamahal at paggabay. Mahal na ina, alam mo ang aking kalagayan. Nakikita mo ang mga buhol sa aking pananalapi na gumagapos sa akin. Ang bigat ng utang na ito. Ang kawalan po ng sapat na kita para tustusan ang pangangailangan ng aking pamilya. Ang takot na bumabalot sa akin sa tuwing iniisip ko ang kinabukasan. Ngayon po, sa loob ng 7 araw, nilalapit ko po sa iyo ang lahat ng buhol na ito. Sa iyong mapagmahal na mga kamay, inilalagay ko ang aking mga pasanin. Naniniwala po ako na sa iyong intersesyon, may kapangyarihan ang Diyos na kalasin ang bawat buhol, bawat balakid, at bawat pagsubok na aking kinakaharap. Hindi po ako humihingi ng himala na hindi ko pinaghirapan, kundi humihingi po ako ng iyong gabay, ng iyong karunungan, at ng iyong pagmamahal upang matuklasan ang mga paraan ng Diyos para makalas ang mga buhol na ito. Tulungan mo po ako, ina, na magkaroon ng malinaw na isip, ng matibay na pananampalataya, at ng lakas ng loob na gumawa ng mga tamang desisyon. Kalasin mo po ang buhol ng aking takot, ng aking pagdududa, at ng anumang limitadong paniniwala tungkol sa aking kakayahan. Buksan mo po ang mga pintuan ng kasaganaan at oportunidad na nakalaan para sa akin. Ipinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking buhay, ang aking pamilya, at ang aking kinabukasan. Sa iyong mapagpalang pangangalaga, alam kong ligtas ako. Nawa po ang iyong kalooban ang mangyari sa aking buhay. Hindi ang aking kagustuhan, kundi ang iyong kalooban na siyang pinakamabuti para sa akin. Salamat po, mahal na Birhen, dahil alam kong dininig mo ang aking panalangin. Naniniwala po ako na sa loob ng 7 araw na ito, o sa takdang panahon ng Diyos, ang himala ay magaganap sa aking buhay. Amen. Pagkatapos ng dasal na ito, magdasal ka ng 3 Aba Ginoong Maria at 1 luwalhati. Mahalaga na sa bawat araw ng pagdarasal, bigkasin mo ang mga salitang ito ng may buong damdamin. Hayaan mong ang bawat salita ay bumukal mula sa iyong puso. Huwag mo lang bigkasin. Damhin mo. Sa ika-4 na araw, maaaring may maramdaman kang pagbabago. Maaaring may ideya na pumasok sa isip mo. Maaaring may tawag na dumating. Maaaring may taong lumapit sa iyo. Huwag baliwalain ang mga senyales na ito. Ito ang mga paraan ng Diyos at ng Birhen para sagutin ang iyong panalangin. Kaya mahalaga ang pagiging alerto at bukas sa mga oportunidad. Ang mga himala ay madalas na nagtatago sa ordinaryong mga pangyayari. Isipin mo ito, ang isang buhol ay hindi basta-basta natatanggal. Kailangan ng pasensya, ng tamang diskarte, at minsan, ng tulong ng iba. Sa kaso ng iyong pinansyal na buhol, ang tamang diskarte ay ang panalangin na ito, at ang tulong ay mula sa mahal na Birhen. Ngayon, mayroon pang isang sikreto na halos walang nakakaalam, at ito ang magpapabilis at magpapatindi ng kapangyarihan ng iyong dasal. Hindi sapat na magdasal ka lang. Kailangan mong kumilos ayon sa iyong pananampalataya. Ibig sabihin, kung humihingi ka ng trabaho, mag-apply ng trabaho. Kung humihingi ka ng bagong kliyente, mag-reach out. Kung humihingi ka ng karunungan sa paghawak ng pera, mag-aral. Hindi pwedeng umasa lang sa dasal ng walang ginagawa. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang pananampalataya na may kasamang gawa, iyan ang gumagawa ng himala. Kaya sa loob ng 7 araw na ito, bukod sa pagdarasal, kailangan mo ring maghanap ng anumang oportunidad, maging bukas sa mga payo, at gumawa ng mga praktikal na hakbang, gaano man kaliit, patungo sa pagkalas ng iyong buhol. Halimbawa, kung ang buhol mo ay utang, simulan mong suriin ang iyong budget.
Maghanap ng paraan para makatipid kahit kaunti. Mag-isip ng paraan para kumita ng ekstra. Kung ang problema mo ay kawalan ng trabaho, i-update mo ang iyong resume, maghanap ng job posting, makipag-ugnayan sa mga kaibigan na may network. Ang mahal na birhen ay hindi lang basta nagbibigay ng isda, tinuturuan ka rin niyang mangisda. Ang isa pang kritikal na bahagi ay ang pagpapatawad. Minsan, ang mga buhol sa ating pananalapi ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa hindi natin pagpapatawad sa ating sarili sa mga nakaraang pagkakamali, o sa pagkapit natin sa galit o sama ng loob sa mga taong nakapanakit sa atin. Ang kapatawaran ay nagpapalaya. Nagbubukas ito ng daloy ng biyaya. Kaya sa loob ng 7 araw na ito, habang nagdarasal ka, isama mo rin ang panalangin ng pagpapatawad. Patawarin mo ang iyong sarili at patawarin mo ang mga nakasakit sa iyo. Ito ay isang proseso ng paglilinis ng iyong espiritual na sisidlan upang mas makatanggap ka ng biyaya. Pagkatapos ng 7 araw, kung sa tingin mo ay hindi pa gaanong malaki ang pagbabago, huwag kang panghinaan ng loob. Ang mga himala ay dumarating sa tamang panahon ng Diyos. Ang mahalaga ay nagpatuloy ka sa pagtitiwala at sa pagdarasal. Ang iyong pananampalataya ay lalo pang lumalim. Maaaring ang unang 7 araw ay ang paghahanda lang ng lupa para sa mas malaking pagbabago. Ipagpatuloy mo ang panalangin. Gawin itong bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ang mensahe na gusto kong maiwan sa iyong puso ngayon ay ito, ikaw ay hindi nag-iisa. Mahal ka ng Diyos at mahal ka ng mahal na birhen. Hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng problema mo ng mag-isa. Mayroong kapangyarihan sa panalangin, mayroong kapangyarihan sa pananampalataya, at mayroong himala sa pagtitiwala. Ang mga buhol sa iyong pananalapi ay maaaring mahigpit, ngunit walang buhol na hindi kayang kalasin ng pagmamahal at awa ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na birhen. Imagine mo, kaibigan, ang isang buhay na walang takot sa pera. Isang buhay kung saan nakakahinga ka ng maluwag, kung saan nakakapagbigay ka sa iyong pamilya ng walang pangamba, kung saan nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi. Hindi ito isang imposibleng pangarap. Ito ay isang posibleng realidad na naghihintay na iyong abutin. Ang lahat ay magsisimula sa isang desisyon, ang desisyon na magtiwala, ang desisyon na manalangin, ang desisyon na maniwala sa himala. Ang iyong halaga bilang tao ay hindi nakasalalay sa dami ng pera mo. Ikaw ay espesyal, ikaw ay minamahal, at ikaw ay ginawa para sa isang dakilang layunin. Ang mga pinansyal na buhol ay maaaring hadlang, ngunit hindi sila ang katapusan ng iyong kwento. Ang iyong kwento ay puno ng pag-asa, ng pagbangon, at ng pagtatagumpay. Ang mahal na birhen ay narito upang tulungan kang isulat ang pinakamagandang kabanata ng iyong buhay. Ngayon, sa pagtatapos ng ating paglalakbay na ito, gusto kong panghuli ay magkasama tayong manalangin. Huminga ka muli ng malalim. Pikit mo ang iyong mga mata kung komportable ka. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso. Damhin mo ang kapayapaan na dumarating habang tayo ay nagkakaisa sa panalangin. O mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos at Ina namin, lumuhod po kami sa iyong paanan, ikaw na puno ng biyaya at pagmamahal. Sa sandaling ito, sama-sama po naming inilalapit sa iyo ang lahat ng aming mga pasanin, ang bawat buhol sa aming buhay, lalo na ang mga buhol sa aming pananalapi. Nararamdaman po namin ang bigat ng mga utang, ang kakulangan sa pang-araw-araw na pangangailangan, ang pag-aalala sa kinabukasan. Ngunit naniniwala po kami na sa iyong mapagmahal na pag-aruga, walang imposible. Bilang isang ina na laging nagmamalasakit sa kanyang mga anak, alam naming hindi mo kami pababayaan. Kinakalag po namin sa iyong mga kamay ang lahat ng aming takot, ang aming mga pagdududa, ang aming mga kabiguan. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakamali, at tulungan mo po kaming patawarin ang aming sarili at ang sinumang nakasakit sa amin. Linisin mo po ang aming puso at isip upang maging karapat-dapat kami sa iyong mga biyaya. Idinadalangin po namin ang pagkalas ng aming mga pinansyal na buhol. Bigyan mo po kami ng karunungan upang makakita ng mga oportunidad.
Bigyan mo po kami ng lakas upang kumilos. Bigyan mo po kami ng pasensya upang maghintay sa iyong perpektong oras. Bigyan mo po kami ng pananampalataya na kahit sa gitna ng unos, ikaw ay laging naroon. Patuloy mo po kaming gabayan, Ina. Protektahan mo po kami sa lahat ng masama. Pagpalain mo po ang aming mga kamay sa bawat paggawa. Pagpalain mo po ang aming tahanan ng kapayapaan at kasaganaan. At nawa po, ang himala na iyong ipinangako sa mga nananalig ay maganap sa aming buhay, hindi ayon sa aming kagustuhan, kundi ayon sa iyong pinakamabuting kalooban para sa amin. Salamat po, mahal na Birhen Maria. Maraming salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal. Sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Amen. Kaibigan, tandaan mo, ang iyong pananampalataya ay isang kapangyarihan na walang kapantay. Ang iyong dasal sa mahal na Birhen ay isang tulay sa mga himala. Huwag kang sumuko. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang pinakamaganda sa iyong buhay ay darating pa. Iyan ang aking pangako sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyong puso at nagbigay sa iyo ng pag-asa, gusto kong mag-iwan ka ng isang comment sa ibaba. Ibahagi mo ang iyong paboritong bahagi o ang iyong dasal. Ang iyong komento ay hindi lang nakakatulong sa akin, kundi nagiging inspirasyon din sa iba. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel na ito, ngayon na ang tamang panahon para gawin yan. Pindutin mo ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga kwento at gabay na magbibigay pagbabago sa iyong buhay. May marami pa tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa pagpapalaya ng iyong mindset at pag-attract ng mas maraming biyaya, at ayaw mong ma-miss ang mga yon. Maraming salamat sa iyong oras at pananampalataya. Naway pagpalain ka ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birhen. Hanggang sa muli nating pagtatagpo sa susunod na video, alalahanin mong ikaw ay minamahal, may halaga, at may kakayahang lumikha ng himala sa iyong buhay. Ingat ka at patuloy na magtiwala.